Naku, eto Inday Sara Duterte. Mamaya may Harry Roque tayong pag-uusapan. Eto, Kokoy Villamin. Nung una, Kokoy Villamin. Merong Mary Grace Piatos, merong McDonald's, may Chippy, etc. At eto nga ho, mga kababayan, pangatlo ito, no? Na naglabas ng mga pangalan at nandito nga ho, ano pangalan doon? Si Miggy Mango at si Jay Camote. Ngayon, pinag-e-explain ho ang ating Vice Presidente dyan, mga kababayan. No? Pinag-e-explain po ang Vice Presidente tungkol ho dito. Kaso ang sagot niya, hindi niya maipapaliwanag yun. No? Hindi niya na alam kung ano ang nangyari do sa mga yun. Yun yung sabi. Basahin natin ha. Malacanang on Wednesday called on Vice President. Pinapatawag. Sara Duterte to return to the Philippines. Naku po kasi naman si VP Sara, sabi na nga ni dating Pangulong Duterte, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ka ng Pilipinas. Okay lang ako, magtrabaho ka doon. Di ba? Kasama si Binoy. Hindi ko alam ano parte ni Binoy doon, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Sige nga, pilit kong inaanalisa ho, mga bossing, kung ano yung parte ni Binoy sa pagsama doon. Hindi ko maisip kung ano yung talagang mapapala sa pagsama ni Binoy. Unang-una, pagdating naman po sa talakayan, pag Inglesa naman po, sa totoo lang ho, lahat ng nakita ko, mga bossing, medyo hirap si Binoy pagdating po sa English. Di ba? Paano makikipag-usap? Ang nakita ko, hawak niya yung bag ni Inday Sara Duterte. Mga kababayan. Di ba dati ang sinasabi ng mga DDS, ano yan, si Chis Escudero, tagahawak lang ng wine ni First Lady. Ngayon wala silang nasasabi kay Binoy, tagahawak ng bag na gano'n. Hindi ba? Sabi ni Rafael Pangoni, si Binoy tanod. Sabi ni Nathan M, kakantahan ng Wonderful Tonight, si Digong. Sabi ni Valkyrien Marcos, ano yan? EOL, si Bonoy, hindi marunong mag-English, daig pa ng apo ko. Wala, hindi relevant. Yun din, hindi relevant si Binoy doon, mga kababayan. Siguro, gusto lang niyang magpakita ng suporta, no? At habang umiiyak si Harry Roque, palabas ng the Netherlands, si Binoy yung nagbibideo, no? Ibon mang may layang lumipad. Di mo alam kung si AR yung kinakantahan ni Roque, no? Kulungin mo at umiiyak. Paano ba naman hindi ka maiiyak? Pinipilit mo yung sarili mo na maging counsel na ipagtanggol si dating Pangulong Duterte sa ICC. Yung pala ayaw sa iyo ni Inday Sara, ayaw sa iyo ni dating Pangulong Duterte. Kasi hindi malaman kay Roque kung ano talaga ang pakay. Kung ginagamit lang ba sila para magtuloy-tuloy o para masabi na payagan niyo po ako, the Netherlands, na magstay dito, no? Na humihingi ako ng asylum kasi po ipinagtatanggol ko yung dating presidente ng Pilipinas. Yung ganoon. Di ba? BP, umuwi ka na daw, sabi dito. Malacanang on Wednesday called on Vice President Sara Duterte to return to the Philippines to fulfill her duties and clarifies the use of the Office of the Vice President confidential funds. Biruin nyo ho 1,200 na mga resibo po yun. At yung mga pangalan galing po sa mga chicherya. Presidential Communication Office, PCO, Undersecretary Claire Castro. Nako, ito yung si Atty. Claire, yung pangalawa sa mainit, no? Na sa mainit sa mga DDS. Una si General Torre, tapos si Atty. Claire Castro. Bakit to? Talagang ibang klase yung attorney, no? Talagang walang preno. Puro kayo fake news kung ano-ano mga pinagsasasabi nyo sa presidente namin. Ito ako.
Ako magpapaliwanag lahat niyan, etc. O, di ba? Kaya nag-uumiyakan po yung mga DDS kay Atty. Claire eh. O, sabi dito, Claire Castro said Duterte should address concern regarding the OBP spending after the Commission on Audit COA received acknowledgement receipt with questionable names such as J. Camote and Miggy Mango. Na ang sagot yata ng Vice Presidente, hindi ko na po alam kung ano yung maisasagot ko dyan, hindi ko alam. O, kung ito man ay nadiskubre po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga, no? Patungkol dito. Naku, sasabihin na naman po nung mga Duterte at mga DDS, naku, tigilan nyo na ang pamumulitika sa amin. Biruin nyo ho, ano? Ang tagal na hong issue nito, mga kababayan. Hanggang ngayon ay hindi pa sumasagot si BP Sara. Kaya po yung mga DDS nila, yung mga taga-subaybay nila, taga-sunod nila, eh kapag pupunta dito sa ating channel, panay na lang po, magkano bayad sa'yo? Bayaran ka. O, adik ka din. Panay na lang po, ganun ang masasabi nila. Kasi po, mismong sa kampo nila, wala pong nangyayari o wala pong nasasabing sagot. Di ba? O. Kaya papaimbestigahan. O. Sabi, pag iimbestigahan patungkol po dito, siguro po mas paigtingin na po, no, pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman. O. Kung saan po talaga ginagasta ang pera, no, ang pondo ng bayan, ang kaban ng bayan, kung saan po nadadala. Correct. Tapos makakarinig ka, no, ng sagot nila, pinupolitika lang po kami. Hindi po pwede yun. No? Biruin mo. O, sinasabi ng iba, maliit ang sweldo natin. Tapos may kaltas pang ganito, ganyan. Sabi ng iba, kung wala sanang kaltas, kahit pa paano, pampahaba ng PC ng sweldo natin. Tapos, yung kinakaltas sa'yo, hindi nila maipaliwanag kung saan napunta. Ang saklap po nun, mga bossing. Di ba? Masaklap po yun. Tapos, ang sasabihin nila, hindi po kami hindi po kami makikipag-komunikasyon dyan sa mga yan kasi pinupolitical lang po kami. Paulit-ulit na ganun. Samantalang, merong mga lumalabas na 250,000 safe house per night, etc. At kung ano-ano pa ho. Tapos eto, yung mga perma, yung mga pangalan na nandun, iisang tao magkaiba perma. Sabi ni Leonila Montero, iyon ang pinagluloko ng bansa. Iyan nga pinagluloko ang bansa natin ng BP. Pinapangalanan na kung ano-ano ang mga resibo. Di ba? Sabi ni Sir Crispin Mansilla, MR, dating politiko ako. Di ba? Akalain nyo ho yun, mga kababayan. Sumagot na sila dito. Hindi naman po uubaan na palagpasin lang po yan. Bakit to, mga bossing? Pag pinalagpas mo yan, nako, napakaraming politiko na may confidential funds ang sasabihin lang, meron naman kami binigay na pangalan dyan. Meron namang ano yan. Meron namang alias yan. Bakit yung kay Inday Sara Duterte, hindi nyo, ganito, ganyan. Madami na pong mag-iimbento ng kung ano-anong mga pangalan nang walang paliwanag. Di ba? Mga bossing, nang walang paliwanag. Tuloy ko dito. Kung ito man po ay nadiskubre po, dapat po rin patunayan kasi as of the moment, sasabihin pa rin po natin may presumption of regularity patungkol dyan. Pero since naku-question nga po ito, ay dapat lamang pong patunayan ni BP Sara, no? Kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. Wala naman ding wala naman ding sinabi ang ating Vice Presidente kung hindi galing sa kanila yun, kung totoo o hindi. Wala. Basta ang sagot nila, pinupolitika lang kami. Di ba? Sabi ni Drug Lord, kaming mga may bagong script na naman ang DDS. Code names daw yan. Naku po. Kung code names at mga alias ito,
meron dapat nakahiwalay na pagpapaliwanag o may nakahiwalay na envelope, no? At sasabihin, oh, yang si Mary Grace Piatos, si ano yan, si Harry Roque yan. Kaya po namin dinagay si Harry Roque dyan kasi hindi po pwedeng matuntun ang kanyang pangalan at manganganib ang kanyang buhay. May mga ganun ho. Oh, si Kokoy Villamin, si Paulo Duterte yan. Oh, may paliwanag na ganun. Kasi kung walang paliwanag na ganun at tatanggapin lang ng basta-basta, baka po yung may mga confidential funds, mga kababayan, panay alias na lang po ang ilagay. Di ba? Ang lalaki ho niyan, no? Nung mayor po si Inday Sara Duterte, halos 4 na taon yata, 460 million per year ang natatanggap. Nung panahon na yon na mayor siya, ang nakaupo pong presidente ang dating pangulo. Di ba? Baka siguro sanay sila nang hindi natatanong. Bakit ngayon ganito? Natatanong na ako. Inaalam na. Kung saan napunta yung mga confidential funds. Siguro nahingan sila. Pengi po ng mga ganito. Patunay po kung saan ginasta yung confidential funds. Nabulabog sila. May inutosang isang tao. No? Siguro may inutosang isang tao. Sige nga, gumawa ka ng mga resibo. Kasi halata po yung mga resibo, iisa lang po ang sulat eh. Di ba Ed Gonzales Angeles, sir? Sabi ni Valkyrien, fans mo, Sir Pogi, halatang halata naman na puro kasinungalingan niya si Sara. Walang kwentang BP, di ba? Puro na lang dahilan, walang kwenta, simpleng-simple. Sagutin nila, mababawasan ang problema nila. Kasi ang ginagawa ho nila, mga bossing, padagdag lang ho ng padagdag. Tatanungin ito, sasagutin nila, pinupolitika. Kapag ka naiipit na, nagagalit sila. No? Hanggang sa dumadating po sa punto na nagbabanta po sa buhay ng Pangulo. Nagbabanta po sa buhay ni First Lady. Dadagdagan na naman ng problema.